kamusta tayong lahat? Ang nagpapasalamat ako kay Jesus Christ dahil sa kanyang katapangan at sa kanyang pagmamahal sa atin. Na kahit na may mga nag-oppose sa kanya, nung nandito siya sa earth, maraming umaayaw sa kanya, patuloy pa rin siya na nag-share ng good news sa mga tao. Nagpapasalamat din ako kay Almighty Father dahil hindi lang tayo servant niya, kundi anak pa tayo niya. At si Jesus, nagpapasalamat din tayo ulit kay Jesus dahil hindi lang tayo brother or sister niya or mother, kundi friend din niya tayo. So binigyan tayo ng importance. Binigyan tayo ng importance ni Almighty Father tsaka ni Jesus Christ. Yung iba sa atin, hindi tayo nabibigyan ng importansya sa pamilya ninyo, sa trabaho ninyo, hindi kayo nabibigyan ng importansya, sa society, hindi tayo nabibigyan ng importansya. Pero kay Almighty Father, tsaka kay Jesus Christ, importante tayo sa kanila. At saka nung nandito si Jesus Christ sa earth, sa tingin niyo ba masaya si Jesus Christ dito sa earth? Sinusunod niya si Almighty Father, kaya siya nandito sa earth. Kaya siya bumaba dito sa earth para sundin niya si Almighty Father. Hindi siya para magpakasarap dito sa mundo. He denied himself of everything in this world to please the Almighty Father. Ganun ang ginawa ni Jesus Christ. Kaya hindi siya nagpakasarap dito sa mundo, hindi siya nagpakasaya dito sa mundo. Dahil alam ni Jesus Christ na ang kaharian niya ay in heaven at dun siya masaya. Pero dahil sa atin, kinailangan niyang magstay dito sa mundo ng 33 years. So last time, ang binasa natin is John chapter 8. Na yung babae na caught in the act of adultery, hindi hinusgahan ni Jesus Christ. Hindi na niya ini-interview ng mahaba. Ang tinanong lang niya, meron bang nagbato sa'yo? May nagkondena ba sa'yo? Hindi na niya tinanong kung sino yung lalaki na nakasama mo, bakit mo kayo sinamahan, alam mo may asawa. Walang ganon na tinanong si Jesus. Pinatawad niya yung babae at hinayaan niya na umalis at sinabi niya na wag nang magpatuloy na magkasala pa. At saka si Jesus Christ, yung testimony niya ay valid. Kasi ang witness, siya at si Almighty Father. At dahil kilala natin si Jesus Christ, kilala na rin natin si Almighty Father. At si Jesus Christ ang offering para mapawalang sala tayo. Para maging malinis tayo. Si Jesus Christ ang offering. Si Jesus Christ, hindi siya dito sa mundo. Sabi niya, di ba, I am not of this world. Kung si Jesus Christ hindi dito sa mundo, tayo rin dahil follower tayo ni Christ. At dahil follower tayo, hindi tayo mamamatay. Baka sabi niyo, ay, sabi ni Sky, hindi na raw mamamatay ang mga tao. Yung sinasabing kamatayan ni Jesus dito ay yung second death in Hades. Do sa realm ng mga taong wala ng pag-asa, yung patay na ang kanilang pag-asa, wala ng pag-asa pa silang makukuha. Yun ang second death at yun ay sa Hades or hell.
Yung mga tao na pupunta sa Hades, yun yung mga hindi naniniwala kay Jesus Christ. Yung bulag ang kanilang mga mata, kahit nadidinig nila ang salita ng Diyos, ayaw nilang buksan ang kanilang isip. Gusto nilang sundin ang kanilang sarili, ang kanilang sariling laman, ang sariling pag-iisip nila. Nakala nila matalino na sila. Prideful. At tayo ay hindi tayo alipin ng kasalanan. Dahil si Jesus Christ ang nagpalaya na sa atin. Pinalaya tayo ni Jesus Christ sa kasalanan. Kaya hindi tayo dapat pang patuloy na magkasala. Kung nagkakasala man tayo, hinga tayo agad ng tawad kay Jesus Christ. At si Jesus Christ, buhay na. Simula pa nung gawin atong mundo na to. Mas matanda pa siya kay Abraham. Na-meet niya si Abraham. Nung nagpunta yung dalawang angel sa Sodom and Gomorrah, si Jesus Christ nag-stay kasama ni Abraham. Nakipag-usap siya kay Abraham. Pero wala pa siyang pangalan. Lord lang ang banggit. Kasi si Almighty Father, nung kinausap niya si Moses, hindi siya bumaba, no? Bago bumaba si Almighty Father, yung spirit niya dito sa mountain, sinunog muna niya yung mountain para maging malinis. At hindi nakita ni Moses ang mukha ni Almighty Father. So dito na tayo sa puntahan naman natin ngayon yung Luke, no? Luke chapter 12. Pero bago yung Luke chapter 12, dito sa Luke chapter 11, tinuruan tayo ni Jesus kung paano magdasal. So, ang tatay natin, tatawagin natin, pupurihin natin siya, na yung kanyang kaharian ay dumating. At araw-araw tayong magpe-pray, give us this day our daily bread. Dahil yung araw-araw ay nare-replenish araw-araw, yung blessing nare-replenish araw-araw. Hingi tayo ng tawad sa ating tatay. Dahil pinapatawad din natin dapat ang mga nagkasala sa atin at ipupipray natin na huwag tayong hayaang mapunta sa temptation or matest tayo at ilayo tayo sa kapahamakan. Yun ay pagpipray natin. Yung di ba after tayo nagpipray, in Jesus name we pray, yung in Jesus name, sa pangalan ni Jesus Christ, ibig sabihin nun, no? Alam natin yun, ano? Para dinggin yung ating panalangin dahil gagamitin natin ang pangalan ni Jesus Christ. Dahil si Jesus Christ ang mediator natin. Only mediator to the Almighty Father. Tapos, yung Aramaic ng truly is Amen. A-M-I-Y-N. Amen. Pero pag English, di ba Amen? Pero pag Aramaic, it's Amen. Ibig sabihin ng Amen, truly. Kaya, in Jesus' name we pray, Amen, or Amen. So, bakit nagtatawag tayo ng ibang mga pangalan kung si Jesus Christ ang ating tinatawag para madinggin ni Almighty Father ang panalangin natin? So, hindi tayo nag-iisip, no? Kaya dapat yung prayers natin nakafocus si Almighty Father at saka kay Jesus Christ. Hindi tayo tatawag ng ibang mga pangalan. At hindi tayo sure kung kailangan ni Almighty Father at ni Jesus Christ yung mga pangalan na tinatawag ninyo. Nagkakaintindihan naman siguro tayo kung sino yung mga pangalang binabanggit ko na mga pangalang ginagawa nyong Diyos or sinasamba nyo. Pag doon ka nagdadasal, ibig sabihin sinasamba mo yon. Kasi bakit ka doon nagdadasal? Ibig sabihin may power ba yon? Ba't ka doon nagdadasal sa tao na yon na namatay na? May power ba yon?
Walang power yun. Ang power na kay Almighty Father at kay Jesus Christ. Kaya inuulit-ulit ko, no? Ha? Baka sabihin, hindi, nirerespeto lang namin. Ba't kayo, nirerespeto nyo, pero ba't nyo tinatawag yung pangalan? Halimbawa, example, no? Sino to? Pag meron kang bali na buto, ang tatawagin mo si Stanislaw. Ha? O, ang tatawagin mo naman ng mga butcher, si Peter. Ba't ganon? Ang tatawagin naman mga, ano to, na mga pag may sakit yung pusa mo, ang tatawagin mo naman, si Gertrude. Ito naman, pag chef ka, ang tinatawag mo naman si Lawrence. Ba't ganon? Pag masakit naman ang ipin mo, ang tatawagin mo si Apollonia. Kilala ba ito ni Almighty Father tsaka ni Jesus? Pag may diabetes ka naman, si Jose Maria naman ang tatawagan mo. Pag yung aso naman, meron para ba yung aso ko? Ang tatawagin mo naman si Hubert o kaya si Roch. Ba't ganon? May kapangyarihan ba yung mga yung tinatawag ninyo? Paganism yun. Kasi, alam naman natin, binabanggit ko lagi, no, na sa Greece, no, may mga Greek gods and goddesses sila. So, may mga statue sila. Kahit sa Rome, meron silang Roman gods and goddesses para ma-incorporate yung kanilang gods and goddesses. Ginawa nila yon, isinama nila yon sa Christianity na ginawa ni Constantine. Dahil nagrereklamo yung iba. Bakit nagfo-focus tayo kay Christ? Isama nyo yung mga mga tinatawag namin. Sige, sasama namin ay mga naka-statue sa inyo. Sinabi naman ni Constantine yan, sabi naman niya. Ito, anong tatawag natin dito? Apollonia, tawagan natin Apollonia yan. Pag may sakit tayo sa yan ang tatawagin. Bakit ganun? Pag masakit ang ipin mo, tatawagin mo si Jesus Christ at si Almighty Father. Wala na tayong tatawagin iba. No? Ito, pag nagpe-pray tayo, kahit na pag yung kaibigan mo, di ba, pag nagpe-pray tayo, example nandito, nakalagay sa Luke chapter 11, verse 5. Example, may kaibigan ka, gabi na yon, sobrang gabi na, at humingi ka ng tinapay kasi meron kang bisita. Pag makulit ka, bibigyan ka ng kaibigan mo, hindi dahil sa kaibigan ka niya, dahil kinulit mo siya, kundi bibigyan ka na niya para matigil ka na. Ganun ang ibig sabihin dito. Ganun si Almighty Father. Pero si Almighty Father, ibibigay niya sa ito para blessing sa iyo. Dahil mahal ka niya. Pero dapat, yung result, yung pag binigyan ka ni Almighty Father ng pinagpe-pray mo, dapat handa ka kung ano ang magiging resulta na yun sa buhay mo. Okay? Ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and the door will be opened. Ibibigay ni Almighty Father. Basta hindi masama ang ipagpe-pray mo. Dahil kung nagpe-pray ka tapos gusto mo kasamaan, hindi ibibigay ni Almighty Father yon. Kasi masama ang gusto mo eh. Halimbawa, Lord, gusto ko na saktan mo yung kaaway ko. Hindi ibibigay ni Almighty Father yon. Ibig sabihin, hindi ka niya anak. Kasi bakit gusto mo na saktan ni Almighty Father yung mga kaaway mo? Hindi ka niya anak. Kasi yung isip mo, yung mata mo, unhealthy. Yung puso mo, madumi. Hindi ibibigay ni Almighty Father yon. Hindi ka niya anak kung ganon. Dahil si Almighty Father, malinis siya. Mapagmahal siya.
Baka magtanong kayo na, ba't sa Old Testament ganun ang nangyayari? Sa Old Testament yon, hindi pa dumarating si Jesus. Nung dumating na si Jesus, nakalagay na lahat kay Jesus ang power and authority. Kaya kay Jesus tayo lalapit in the name of Jesus. Amen. Our Father, ganon, no? So may mga hindi naniniwala kay Jesus, yung mga Pharisees, na up to now, hindi pa rin naniniwala. Hindi pa rin naniniwala kay Jesus, galit kay Jesus. Kaya hindi ma-heal yung nation nila. Dahil malaking responsibility ang nakaatang sa kanila. Pero hindi nila pinakinggan si Almighty Father. So kung magtataka kayo ba't yung ibang mga country tahimik, walang gulo, pero yung country na pinanggalingan ni Jesus, hindi matapos yung gulo, biglang may mga kaaway. Dahil matitigas ang ulo. Malaking responsibility ang meron sila dahil sa kanila galing si Jesus. Matagal na silang kinakausap ni Almighty Father, pero ayaw nila. Prideful. So dito tayo sa Luke chapter 12. Basahin na natin, ha? Meanwhile, when a crowd of many thousands had gathered, so that they were trampling on one another, Jesus began to speak first to his disciples, saying, "Be on your guard against the yeast of the Pharisees, which is hypocrisy." So maraming mga tao na nagsasama-sama para makinig kay Jesus. Halos magkaroon ng stampede, no? Kasi trampling, oh, nagkaka-apakan na sila, naapakan na nila ang bawat isa. Kasi gusto nila makinig kay Jesus, gusto nilang gumaling. Yung iba nakikispy lang, iba nagbamasid lang, pero gusto nila makita si Jesus, kung anong miracle ang gagawin ni Jesus. So si Jesus, kinausap niya yung kanyang mga disciples. Sinabi ni Jesus na mag-ingat sa mga yeast or lebadura sa Tagalog ng mga Pharisees. Ano yung yeast? Yun ay ang hypocrisy. Hipokrito. Ang mga Pharisees nagtuturo ng tungkol kay Almighty Father, pero yung gawain naman nila ay hindi naayon sa gusto ni Almighty Father. Yun ang hypocrisy. There is nothing concealed that will not be disclosed, or hidden that will not be made known. Walang mga bagay ang hindi mabubunyag. Walang mga nakatago ang hindi malalaman ng mga tao. Kasi nga, hypocrisy. Itinatago nila yung kanilang mga kasalanan. Kunyari, mabuti silang tao, pero ang totoo, hindi naman. Itinatago nila. Kaya, mabubunyag yung kanilang pagtatago na yun. Malalaman ng mga tao. Malalaman. Hindi man sa ngayon, kundi sa last days. Malalaman yon. What you have said in the dark will be heard in the daylight, and what you have whispered in the ear in the inner rooms will be proclaimed from the roofs. So, lahat ng bagay na sinabi sa dilim ay maririnig sa umaga, at lahat ng mga ibinulong sa tenga sa kaloob-looban ng kwarto ay maibubunyag sa bubong. Ibig sabihin, rooftops, lahat ng parang naka-microphone ka, parang announce, may a-announce sa lahat. I tell you, my friends, sabi ni Jesus, my friends. So, kino-consider tayo ni Jesus na kanyang mga kaibigan.
Pagkaibigan, ibig sabihin, may pagmamalasakit. Pagkaibigan, ibig sabihin, ka-equal. Ganun tingin sa atin ni Jesus. Pagkaibigan, merong sincerity. Hindi, kasi ang pakikipagkaibigan, malalim ang pakikipagkaibigan. Hindi yung pag nakatalikod yung kaibigan mo, pagtatawanan mo, hindi kaibigan yon. May halong inggit yon. Iba ang kaibigan. Yung kaibigan, honest ka sa kaibigan mo. Harapan. Kung galit ka sa kaibigan mo, sasabihin mo. Kung may mali ang kaibigan mo, sasabihin mo. Ganon ang kaibigan. At hindi nagbibigay ng shade. Alam niyo yung shade? Kunyari, magandang bagay, pero ang totoo, pangit na bagay ang gusto mong sabihin. Yun ang shade. You're throwing shade, no? So, hindi kaibigan yun pag nag-throw ka ng shade sa mga tao or sa tinuturing mong kaibigan, kunyari. Do not be afraid of those who kill the body. Huwag matakot dun sa pumapatay ng katawan. Pero di ba sabi ni Jesus, hindi na tayo mamamatay? Oo, hindi tayo mamamatay. Tayong followers ni Christ. Dahil yung soul natin mapupunta in heaven. Kaya hindi tayo mamamatay. Yung physical body lang natin, nagde-deteriorate. Tumatanda tayo. Kumukulubot tayo. Naluluma, nagbabaho, Ganun ang katawan. Pag tumatanda tayo, nag-aamay lupa na tayo. Kasi yung katawan bumabalik na sa lupa. Ba't ganun? Ang galing, di ba? Pero may mga matatanda naman hindi amoy lupa. Tama sa lupa. Kasi nga bumabalik na tayo sa lupa. Dahil galing tayo sa alikabok. Sinabi ni Jesus, huwag tayong matakot dun sa pumapatay ng katawan. At pagkatapos nun, and after that, can do no more. After mapatay ang katawan, wala na. Kasi yung soul natin ay na kay Almighty Father na. But I will show you whom you should fear. Sinasabi ni Jesus, sasabihin ko sa inyo, papakita ko sa inyo kung sino ang dapat yung katakutan. Fear Him, who after your body has been killed, has authority to throw you into hell. Sino yun? Yung may authority to throw us into hell. Yun ay si Almighty Father. Meron siyang ability or authority to throw us into hell kapag tayo ay hindi tumigil sa ating mga kasalanan. Kaya ang katakutan natin yung may authority na kaya tayong itapon sa impyerno. Sino yung may authority noon? Si Jesus Christ. Si Almighty Father may authority. Binigay ni Almighty Father kay Jesus Christ yung authority. Si Jesus Christ. Imagine may authority si Jesus Christ to throw us into hell kung hindi tayo magsusunod sa Kanya. Pero tawag pa rin niya sa ating kaibigan dahil gusto niya mapalapit tayo sa Kanya. Mapalapit tayo sa tatay natin. Ganyan si Jesus Christ. Pag friends, hindi mo kailangan ng may mabe-benefit ba ako sa'yo, may kapalit ba ako bilang friend mo? Walang kapalit. Walang kapalit. Bagkos makaka-gain pa tayo. Pag tinawag tayong kaibigan ni Jesus Christ, makaka-gain tayo. Hindi tayo mawawalan. Makaka-gain tayo. Yes, I tell you, fear Him. Sabi ni Jesus, katakutan natin si Almighty Father. Pero alam natin na bigyan ni Almighty Father si Jesus Christ ng authority. Are not 5 sparrows sold for 2 pennies? So, nagbinggit si Jesus ng birds. 5 sparrows. Yung sparrows, Maya, in Tagalog.
Di ba sa school nyo, nagbebenta ng maya, iba-ibang kulay, may red, green, yellow. Di ba madaling mamatay yun? Yung pag nakabili na ako ng bata ko nun. Nakaganyan, nakalagay sa banig. Ano banig na nakabilot na ganon? Hindi siya lumalaki, no? Maya. Mura lang ang benta. Sold for 2 sparrows. 5 sparrows yun na. 5 sparrows sold for 2 pennies. Yet none of them is forgotten by God. Pero hindi sila nakikalimutan ni Almighty Father. So noon pa may maya na, di ba? Ang bilis mamatay. Hanggang ngayon may maya pa rin. So hindi sila kinakalimutan ni Almighty Father. Indeed, the very hairs of your head are all numbered. Don't be afraid, you are worth more than many sparrows. Kahit yung book ninyo, lahat yan, bilang yan. Kahit gaano kadami ang book nyo or nakakalbo na kayo. Bilang ni Almighty Father yan. O, nakakalbo na yung anak ko natanggalan ng book yung anak ko, nakakalbo na siya. Alam ni Almighty Father yon, ha? Kaya hindi tayo dapat matakot. Kung buko nga natin, alam ni Almighty Father, ano pa kaya yung pagkatao natin? You are worth more than many sparrows. Mas importante tayo kaysa sa mga ibon. So kung sa ibon, mas importante tayo. Mas importante rin tayo sa nature. No? Mas importante tayo sa mga animals. Tayo ang priority ni Almighty Father. I tell you, whoever publicly acknowledges me before others, the Son of Man will also acknowledge before the angels of God. So sinasabi ko sa inyo, sabi ni Jesus, kung sino man ang tumatanggap sa akin sa harap ng maraming tao, the Son of Man, na si Jesus, ay i-acknowledge din tayo sa sa harap ni Almighty Father at sa mga angels. Hindi tayo ikakahiya ni Jesus Christ. Kaya tayo, bilang Christian or followers of Christ, sasabihin natin sa tao, Christian ako, follower ako ni Jesus Christ. Pinagmamalaki ko at tinataas ko ang pangalan ni Jesus Christ. Kaya ako pinagmamalaki si Jesus Christ dahil kaibigan niya ako, mahal niya ako, tinuturing niya akong mother niya, tinuturing niya akong sister niya. At binigyan niya ako ng karapatan na makuha ang aking inheritance. Sasabihin natin sa mga tao yon. Usually, how do you introduce yourself to people? Paano nyo kayo ipinapakilala ninyo ang sarili nyo sa mga tao? Unang-una, dati pag gusto ko mag-introduce ang sarili ko, sinasabi ko, I'm a mother. Pero ngayon hindi na. Dahil ang priority natin ay si Jesus Christ. So, pag mag-i-introduce tayo, sino ka? I am a child of God. I am a friend of Jesus. Yun ang dapat na pag mag-i-introduce tayo sa sarili natin. But whoever disowns me before others will be disowned before the angels of God. Kung sino man ang kinakahiya ako, hindi ako tinatanggap, hindi ko rin siya tatanggapin. Ikakahiya ko rin siya. Kahit sa mga harap ng angels ni Almighty Father. Verse 10, and everyone who speaks a word against the Son of Man will be forgiven. Kahit sino man sa atin na nagsasalita ng masama against kay Jesus Christ, halimbawa may nagsasalita ng masama sa inyo, no? Kay Jesus Christ, bago nyo pa siya makilala, bago nyo kayo naging followers ni Christ, nagsalita kayo ng masama sa Kanya. Example nun si Apostle Paul, nagsalita siya ng masama against kay Jesus. Pero, napapatawad siya. Okay? But, anyone who blasphemes against the Holy Spirit will not be forgiven. Kung sino man ang naninira or nambabastos o dinidishonor
hindi nirerespeto ang Holy Spirit, ay hindi mapapatawad. Pag nagsasalita ka ng masama against the Holy Spirit, hindi ka mapapatawad. Pero kung nagsalita ka ng masama against kay Jesus, mapapatawad ka. Yung Holy Spirit, hindi. Itong kasalanan na hindi napapatawad. Dahil lahat ng kasalanan napapatawad except ang blasphemy against the Holy Spirit. When you are brought before synagogues, rulers, and authorities, do not worry about how you will defend yourselves or what you will say, for the Holy Spirit will teach you at that time what you should say. Sabi ni Jesus, kung dalhin kayo sa synagogue or iharap kayo sa mga tao, sa mga otoridad, sa mga pulis, or nahuli kayo, dahil nagsasalita kayo tungkol sa power ni Almighty Father, tungkol sa good news, tungkol kay Jesus Christ. Pinapersecute kayo ng mga tao at dinala kayo sa mga lugar na hindi nyo gustong puntahan dahil ikinokondena kayo. Huwag kayong matatakot, sabi ni Jesus. Kung anong sasamihin mo, kung paano mo madedepensahan yung sarili mo, huwag tayong matatakot. Bakit hindi tayo matatakot? Kasi yung Holy Spirit ang magtuturo sa atin kung ano ang sasabihin natin sa oras na yon. Ang Holy Spirit ang kasama natin. Kaya kung follower tayo ni Christ, ibinigay niya sa atin ang Holy Spirit. Kaya hindi tayo dapat matakot. Kasama ni Almighty Father at ni Jesus Christ ang Holy Spirit. Ang Holy Spirit, hindi natin siya nakikita. Pero alam natin na mayroon ng Holy Spirit. Dahil nararamdaman natin ang Holy Spirit nasa puso natin. Siya ang gumagabay sa atin sa araw-araw. At dahil nasa atin ang Holy Spirit, ano ang meron tayo pag nasa atin ang Holy Spirit? Yung fruits of the Holy Spirit. Love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. So, malaman natin ang tao kung totoong Christian siya or follower ni Christ pag meron siyang fruits of the Holy Spirit. At kung may mga bagay na ibinibigay sa atin ng Holy Spirit, ng gifts of the Holy Spirit, unang-una, pag naging follower ka ni Christ, nagkakaroon ka ng gifts of the Holy Spirit, yung gift na yun ay faith. So, isa ng gift yon. At pag nakilala mo na si Christ, nagkaroon ka ng panampalataya kay Christ, nagbasa ka ng Bible, malalaman mo ngayon, magkakaroon ka ng knowledge about kay Jesus Christ, about kay Almighty Father at sa Holy Spirit. And then, kung alam mo na, kung kilala mo na si Jesus Christ, si Almighty Father, ng Holy Spirit, magkakaroon ka ngayon ng wisdom. Marunong ka nang mag-decide. Guided ka na by the Almighty Father and Jesus Christ. Through the power of the Holy Spirit. So, yung iba sa atin, may gifts of healing. Yung healing, hindi lang yun physical healing, kundi emotional, spiritual, and mental healing. Meron ding speaking in tongues na up to now, meron pa rin ganito. Okay? Speaking in tongues. And translation of speaking in tongues. Miracles. Yung mga miracles, hindi lang yun yung biglang nagkakaroon ng milagro, kundi unti-unting milagro sa buhay natin. Nababago ang buhay ng tao. Milagro na yun. Okay? Example, na-aksidente ka, hindi ka namatay, nabuhay ka, milagro yun. Miracle yun. Nagkaroon ka ng sakit na malala, tas gumaling ka na lang. Miracle din yun, and at the same time, healing. Prophecy. Hindi lahat ay may gifts of prophecy.
At gift of distinguishing different kinds of spirit, whether the spirit is from the Lord or from the enemy. Malalaman natin yon kung tayo ay follower ni Christ. So, padami ng padami ang magiging gifts na makukuha natin from the Holy Spirit. So verse 30 na tayo, na someone in the crowd said to him, Teacher, tell my brother to divide the inheritance with me. So merong isa sa crowd ang nagsabi kay Jesus, Teacher, Rabbi, Rabboni, pakisabi naman sa kapatid ko na hatiin yung mana ko. Na may mana kami, sana hatian niya ako. Jesus replied, Man, who appointed me a judge or an arbiter between you? Lalaki, sino ang nag-appoint ba sa akin para maging tagapaggitna ninyong magkapatid? Bakit ako ang magja-judge? Bakit ako ang magde-decide para sa inyong dalawa? Bakit isisasali niyo ako? Kasi alam nitong lalaki na nagagaling sa crowd na may power si Jesus Christ. Pero kahit si Jesus Christ, alam niya may power siya, hindi niya gagawin na makimedal. Dahil ang pinag-uusapan ay yung inheritance. Ang pinag-uusapan ay yung earthly possessions. Kaya sabi ni Jesus, Man who appointed me a judge or an arbiter between you. Then he said to them, Watch out, be on your guard against all kinds of greed. Kaswapangan, selfishness. Life does not consist in an abundance of possessions. Idinugtong ni Jesus. Yung buhay natin, hindi lang ito para sa paramihan ng kayamanan sa mundo. Hindi yun ang meaning ng life. Hindi para sa earthly possessions. Ang tinuturo ni Jesus ay yung heavenly blessings, hindi earthly possessions. Pero kung gusto nyo ng blessing, na material blessings, pwede tayo humingi kay Jesus. Pero yung dito na siya ang magiging arbiter, ang tinuturo sa atin ni Jesus, ay hindi tayo dapat sa material possessions magiging greedy. Hindi yun ang panghahawakan natin. Yung selfishness. Dahil dapat maging mayaman tayo spiritually. I-invest natin yung time and effort natin kay Almighty Father tsaka kay Jesus Christ. Kasi yung time, no, ano rin yan pag nag-spend ka ng time, equivalent din sometimes yun with money, no? Example nun, halimbawa, sa isang congregation, usher ka. Kahit hindi ka na magbigay ng offering, okay na yon dahil yung time mo, ibinigay mo kay Jesus Christ. Masigit pa nga yung ibinigay mo, yung time mo, yung effort mo, yung katawan mo, ibinigay mo kay Jesus para mag-serve sa Kanya. So, mas magaling pa yung binigay mo kung para sa nagbigay ka ng offering. So, verse, ano tayo, no? 16. And he told them this parable. The ground of a certain rich man yielded an abundant harvest. Merong isang mayamang lalaki na madami ang kanyang na-harvest. So, nagkwento si Jesus ng parable. He thought to himself, what shall I do? Ano kayang gagawin ko? Ang dami ko ng harvest, Ang dami ko ng tanim na nakuha. I have no place to store my crops. Wala akong mapaglagyan. Nag-uumapaw ang aking barn, no? So, sobrang dami na ng harvest ko, malaking pera to. Yun ang ibig sabihin.
Then he said, this is what I'll do. Sabi nung lalaking mayaman. Asindero, no? Kasi rich man, tapos may harvest siya. So, sa Tagalog ay asindero. This is what I'll do. I will tear down my barns and build bigger ones, and there I will store my surplus grain. Ito ang gagawin ko, sabi nung lalaking mayaman. Sisirain ko yung mga barn ko na maliliit at maggagawa ako ng mas malaking barn. At nang sa gayon, dun ko mailalagay lahat ng mga surplus grain ko o yung mga na-harvest ko na madami. Sabi ng rich man or asindero. And I'll say to myself, at sasabihin ko ngayon ito sa akin, sarili. You have plenty of grain laid up for many years. Take life easy. Eat, drink, and be merry. Ganito tayo, di ba? Hindi, bata pa lang, magpapayaman na ako. Iipunin ko yung kayamanan ko. Para pag dumating na ako ng certain age, like 35, 40, 45, mayaman na ako. Pag dumating yung time na yon, ang gagawin ko na lang, kakain na lang ako, iinom na lang ako, magpapakasaya na lang ako, magpapakabusog ako, magpapahappy na lang ako, dadamihan ko yung asawa ko, ganon. Ganon ang sasabi nung mayamang lalaki sa parable. But God said to him, you fool, this very natural life will be demanded from you. Then you will get what you have prepared for yourself. Ganito ang sasabihin ng Diyos sa kanya. You fool, you're silly. Sa ngayong araw na ito, ngayong gabi, no? Ngayong gabi na to, yung buhay mo ay kailangan ng kunin sa'yo. Sino ngayon ang kukuha ng mga bagay na pinaghirapan mo? Maraming mga taong ganito ngayon. At kahit noon, madami. So, anong nangyari sa kanilang pinaghirapan? Nawala, di ba? Kung ipinamana naman nila sa kanilang mga anak, yung mga anak naman nag-away-away, nawala rin. Na uwi sa bisyo, nawala din. Baliwala. Dahil ang buhay natin, hindi natin hawak. Hindi, gato ang gagawin ko. Magtatrabaho para yung pension ko malaki. Pag dumating ako ng edad na 60, malaki na yung pension ko. Hindi mo alam, hindi ka naabuti ng age na 60. Kaya ang gagawin natin, yung oras natin, ilalaan natin kay Almighty Father tsaka kay Jesus Christ. Mag-i-invest tayo in heaven. Yung time and effort natin, yung pagmamahal natin, ibibuhos natin sa tatay natin at kay Jesus Christ. Aaralin natin ang kanyang mga salita. Hahanapin natin siya. Sa verse 22, and then Jesus said to His disciples, therefore I tell you, do not worry about your life. Sabi ni Jesus sa kanyang mga disciples, huwag kayong mag-aalala sa inyong mga buhay. What you will eat, pati yung mga pagkain ninyo, huwag kayong mag-aalala about your body, or kahit sa inyong katawan, huwag kayong mag-aalala. What you will wear, kung ano man ang isusuot nyo, huwag kayong mag-alala. For life is more than food, and the body more than clothes. Dahil ang buhay ay masigit pa kumpara sa pagkain, at ang katawan ay masigit pa kaysa sa damit. So, hindi tayo dapat mag-aalala. Every day, nare-replenish yung blessing ni Almighty Father. Kaya araw-araw tayo mananalangin. Kaya hindi tayo mag-worry for tomorrow. Kasi yung day it's na day na to, enough na yung trouble na to for this day. Dahil bukas, iba na namang trouble yon. Kaya, yung ibang mga tao, nagkakasakit sila dahil bukas, iinisip na nila yung bukas. Inisip na nila yung bukas.
na ano kayang gagawin ko bukas, anong kakainin namin bukas. Yung ngayon lang muna, ngayon lang ang iisipin natin. Yung bukas, si Almighty Father makakala doon, si Almighty Father magbibigay sa atin ng blessing, nagbibigay siya, naggagawa si Jesus Christ, saka si Almighty Father ng miracles. Maya-maya, hindi mo alam, may magdarating sa iyo, magbibigay sa iyo, hindi mo alam. Dahil galing yung kay Almighty Father, dahil hindi niya tayo pababayaan. Dahil follower tayo niya, anak tayo niya. Walang anak ang pinapabayaan ng magulang. Si Almighty Father, kaya niya ibigay lahat sa atin. Magtiwala tayo sa Kanya. Consider the ravens. So, ano ba yung mga ravens? Ibon na naman, no? Bakit laging ravens or sparrow? Kasi yung mga ibon na ravens at sparrow, kaya sila nakakalipad dahil yung buto nila hollow ang buto ng mga ibon. Okay? Nakakalipad sila fragile ang mga ibon. 'Di ba? Ang ibon pag hinuli mo, pag pinisa mong ganun, mamamatay agad. So, kaya hinahalin tulad ni Jesus sa mga ibon, sa sparrow at saka sa ibon. Na yung mga ibon na madaling mamatay, na fragile sila or vulnerable sila, iniingatan ni Almighty Father. Tayo pa kaya? Consider the ravens. Alam niyo na may itsura ng ravens, 'di ba? Yung black yung kanyang balahibo. They do not sow or reap. Hindi sila nagtatanim o nag-aani. They have no storeroom or barn. Wala silang taguan ng mga pagkain. Yet God feeds them. Si Almighty Father nagpapakain sa kanila. And how much more valuable you are than birds. So, mas importante tayo sa mga ibon. Binanggit na naman dito, mas importante tayo sa mga ibon. Who of you by worrying can add a single hour to your life? Sino ba sa inyo ang pag nag-aalala kayo? Sino ba sa inyo ang makakadagdag ng kanyang oras sa kanyang buhay? Pag ba nag-aalala kayo, nadadagdagan ng oras ninyo? Yung buhay ninyo, nadadagdagan ba? O yung nag-aalala siya, madadagdagan yung buhay niya, hahaba yung buhay niya sa pag-aalala niya. Hindi, di ba? Mas nagkakasakit pa tayo pag nag-worry tayo. Since you cannot do this very little thing, why do you worry about the rest? Kung yung hindi naman nadadagdagan ang oras ng buhay mo, di ba? Kung yung bagay lang na yun na hindi mo magawa, paano pa ang iba pang mga bagay? So, ibibigay natin lahat kay Almighty Father. Consider how the wildflowers grow. Binanggit na naman dito ni Jesus, yung wildflowers, yung mga ibon. Na kung paano tumubo or lumaki. They do not labor or spin. Hindi sila nagtatrabaho o nananahi. Yung mga wildflowers. Yet I tell you, not even Solomon in all his splendor was dressed like one of these. Pero sinasabi ko sa inyo, not even Solomon. Kaya binanggit si Solomon, kasi si Solomon, sobra siyang yaman. No? Kaya binanggit si Solomon dito, in all his splendor, was dressed like one of these. Hindi nakapag-damit si Solomon ng magara, gaya ng mga wildflowers, kahit na mayaman si Solomon. If that is how God clothes the grass of the field, kung ganon damitan ni Almighty Father ang mga grass sa field, which is here today and tomorrow is thrown into the fire, how much more will He clothe you, you of little faith? Kung yung mga grass, no, nadadamitan ni Almighty Father, yung mga wildflowers, na hindi importante na itinatapon na kinabukasan sa apoy, paano pa kaya kayo na mas importante kayo sa mga ibon, mas importante kayo sa mga damo. Sabi ni Jesus, you of little faith, ang liit ng inyong pananampalataya, sabi ni Jesus.
And do not set your heart on what you will eat or drink. Do not worry about it. At huwag nating isaset yung ating mga puso kung ano ang kakainin natin o iinumin. Huwag kayong mag-alala. Sabi ni Jesus, for the pagan world runs after all such things and your Father knows that you need them. Dahil yung mundo, yung pagan world, no? Yung mundo na to na hindi naniniwala kay Almighty Father, yung marami silang Diyos, yun ang kanilang hinahabol. Yung mga bagay na hindi importante, hinahabol nila. Pero kayo, alam ni Almighty Father na kailangan nyo yon. Na kailangan ninyong kumain, kailangan ninyo ng damit, kailangan nyo ng maiinom. Alam ni Almighty Father yon. Lahat ng kailangan ninyo, alam niya. Pero ibibigay sa atin ni Almighty Father yon. Pero dito sa verse 31, but seek His kingdom first, and these things will be given to you as well. Para maibigay sa atin lahat ng ating mga pangangailangan, hanapin muna natin yung kaharian ni Almighty Father. Para yung mga blessings ay ibibigay sa atin lahat ni Almighty Father. Pag nakita natin yung kaharian ni Almighty Father, ibibigay niya sa atin lahat ng blessings. Dahil malalaman natin, ano ba yung kaharian ni Almighty Father? Yung kaharian ni Almighty Father, yung kagustuhan niya, yung siya mismo, hanapin natin siya. Dahil walang naghahanap sa Kanya. Hindi siya binibigyan ng importansya. Nagtatampo si Almighty Father, hindi siya binibigyan ng importansya. Nasa Old Testament, walang naghahanap sa Kanya. Gusto ni Almighty Father, hanapin natin siya, yung kaharian niya. Para ibigay niya sa atin yung mga pangangailangan natin. Lahat-lahat. Yung kingdom ni Almighty Father, hindi dito sa mundo na to. Yung kingdom niya is heavenly kingdom. Dapat yun ang mahanap natin. Makilala natin siya ng lubusan. Doon natin i-focus ang sarili natin sa kanyang kingdom. At nahanap na natin yung kaharian ni Almighty Father. Dahil nagbabasa tayo ng kanyang mga salita, iniintindi natin, hinahanap natin siya. Napakabait ni Almighty Father. Wala nang mas babait pa kay Almighty Father. Sa verse 32, do not be afraid, little flock. Sabi ni Jesus, huwag kayong matakot, little flock. Mga maliliit na ibon, huwag kayong matakot. For your Father has been pleased to give you the kingdom. Masaya si Almighty Father pag ibinigay niya sa atin ang kanyang kaharian. Hindi niya pinagdadamot. Masaya pa siya na i-share sa atin yung kanyang kaharian. I-welcome niya tayo sa kanyang kaharian. So yun ang hahanapin natin. Pero nahanap na natin yung kanyang kaharian. Patuloy tayong magpe-pray. Para lagi ang ginagawa natin ay mapasaya ang tatay natin. Sa verse 33, sell your possessions and give to the poor. Provide purses for yourselves that will not wear out, a treasure in heaven that will not fail, where no thief comes near and no moth destroys. For where your treasure is, there your heart will also be. Ibenta ninyo ang inyong mga ari-arian at ibigay sa mga may hirap. Ibig sabihin nito, i-share ninyo kung anong meron kayo. I-share nyo sa mga tao.
hindi lang to yung mga poor, materially speaking, no, kundi poor in spirit, poor in, sa kahit anong aspeto, poor. So, hindi lang to monetary, kundi sell your possessions and give it to the poor. Yung support mo na emotional support, ipagpe-pray mo, spiritual support, yun to. Provide purses for yourselves that will not wear out, a treasure in heaven that will not fail. Ano yung purses na hindi nasisira? Dahil ang kayamanan natin, ang tunay na kayamanan natin, si Almighty Father, tsaka si Jesus Christ. Doon natin i-invest yung time natin. So, paano natin ma-invest yung time natin kay Almighty Father? By following His words. And loving our neighbor. Kung nakikita mong hindi kumakain yung neighbor mo, or kung yung neighbor kahit sinong tao yun, ano, hindi lang yung kapitbahay mo, kahit sinong tao, kung may nakikita kang nahihirapan, bigyan mo ng pagkain. I-share mo kahit anong meron ka. Pero pag namimili, ibig sabihin, ba't namimili pa yun? Choosy pa, no? Minsan, di ba nag-viral sa internet, yung namamali mo siya? Ang sabi ng namamalimos, palimos naman, pang Starbucks lang. Gusto pa magkape. No? Sa Starbucks pa, social yung namamalimos. For where treasure is, there your heart will be. Kung nasaan ang kayamanan, nandun ang puso natin. Kayo ba, nasaan ang kayamanan ninyo? Ang kayamanan ba ninyo ay nandito sa lupa, o ang kayamanan ninyo ay nasa langit? Kasi kung nasaan ang kayamanan natin, tinuturing natin kayamanan, o kung asan ang kayamanan na sa tingin natin ay ang ating kayamanan, nandun ang puso natin. So, kung ang kayamanan natin ay si Almighty Father, nasa Kanya ang puso natin. O kung ang kayamanan natin ay si Jesus Christ, nasa Kanya ang puso natin. Siya ang susundin natin. Kung ang kayamanan natin si Almighty Father, susundin natin ang gusto ni Almighty Father at ni Jesus Christ kung sila ang kayamanan natin. So, hindi natin gagawin kayamanan yung mga bagay dito sa lupa kasi nabubulok to. Ninanakaw, nasisira ng moth, no? Ay, sabihin nyo, ay, yung ginto, hindi nasisira ng moth yon. O, hindi ka nasisira ng moth yon, pero nananakaw yon. At, pag wala na tayo sa mundo na to, hindi mo madadala yung ginto mo. May iwan mo, wala kang daladala. Kaya dapat ang kayamanan natin si Almighty Father, tsaka si Jesus Christ. I-treasure natin yung turo sa atin ni Jesus Christ. Ilagay natin sa puso at isipan natin. Yung Holy Spirit. Sundin natin. Para alam natin ang ating gagawin dahil sila ang ating treasure. Verse 35. Natin na ba tayo? Wala pa pala sa kalahati. Mag-isang oras na. Verse 35. Be dressed, ready for service, and keep your lamps burning. Ibig sabihin ito ng be dressed, lagi kayong magbihis ng heavenly clothes. Ibig sabihin, maging maayos tayo. Isuot natin yung clothes na heavenly, yung galing kay Almighty Father, yung malinis na damit. And keep your lamps burning. Yung pagmamahal natin kay Almighty Father, dapat laging nagbe-burn. Hindi tayo magbabago yung ating zest for serving our God and loving Jesus. Hindi magbabago dapat. Stable yung pagbe-burn ng lamp sa puso natin. At lagi tayong nakadamit ng naayon sa
turo ni Almighty Father, yung dress. Ibig sabihin ng dress nito, hindi naman ito yung talagang damit, kundi yung kung ano yung turo niya, yun ang isusuot natin. Na maging maayos tayo, maging malinis tayo sa paningin ni Almighty Father. Like servants waiting for their master to return from a wedding banquet, so that when he comes and knocks, they can immediately open the door for him. So, para tayong dapat na mga servant na laging nag-aantay sa pagdadating ng ating Savior, second coming ng ating Savior, para pagdating ng second coming sa Book of Revelation, ready na tayo. Hindi tayo mapupunta sa eternal damnation. Hindi tayo mapupunta sa Hades. Kasi may mga Christian na, hindi pa dumarating si Jesus, matagal-tagal pa to, maglalasing-lasing muna ako, magiinom-inom ako ng alak, mambababae ako, o kaya magsusugal-sugal ako. Hindi ganon. Dapat laging consistent tayo. Yung pagiging Christian natin, consistent sa paggawa ng mabuti, hindi consistent sa paggawa ng masama, no? Paggawa ng mabuti. Verse 37, it will be good for those servants whose master finds them watching when he comes. Mabuti para sa mga servant na yon kung makita sila ng kanilang master na maayos ang kanilang ginagawa pagdating ng kanilang master. So, binabanggit dito ni Jesus yung kanyang second coming, yung sa judgment day, na dapat ready tayo. Kahit anumang oras, ready tayo. Truly, I tell you, He will dress Himself to serve, will have them recline at the table, and will come and wait on them. Sinasabi ko sa inyo, magbibihis siya para mag-serve. At kasama silang kakain sa table. Sama-sama. Nakakain. Kasama niya yung mga servant, kakain. Magkakasama. Ganon si Jesus Christ at si Almighty Father. Tanggap niya tayo. It will be good for those servants whose master finds them ready. Mabuti para sa mga servant na yun kung makita sila ng kanilang master na ready sila kahit anong oras. Even if it comes in the middle of the night or toward daybreak, kahit anong oras. Middle of the night or kahit nabukang liwayway. Or dawn. But understand this, if the owner of the house had known at what hour the thief was coming, he would not have let his house be broken. Pero intindihin niyo to, sabi ni Jesus, kung ang may-ari ng bahay ay alam kung anong oras darating ang magnanakaw, hindi sana siya mananakawan, no? Kaya nga, dito sa verse 40, sinasabi ni Jesus, you also must be ready because the Son of Man will come at an hour when you do not expect Him. Hindi si Jesus magsasabi kung anong oras siya darating. Hindi sasabihin sa atin ni Almighty Father kung anong oras darating si Jesus Christ dahil si Almighty Father nakakaalam kung kailan niya pababalikin si Jesus dito sa earth. Or dito sa mundo. Kahit si Jesus hindi niya alam. Kaya, maging ready tayo. Kahit naman yung buhay natin dito sa mundo, di ba? Hindi naman natin alam kung bukas kung ano mangyayari sa atin, di ba? Kaya dapat lagi tayo maging ready. Peter asked, Lord, are you telling this parable to us or to everyone? So, nagtanong na si Peter, Lord, para kanino ba yung parable na sinasabi mo? Para sa amin ba or para sa lahat? Ang sagot ni Jesus, verse 42, the Lord answered, who then is the faithful and wise manager? Sino ngayon ang faithful at ang matalino na manager? Whom the master puts in charge of his servants to give them their food allowance at the proper time. It will be good for that servant whom the master finds doing so when he returns. So ito, binabanggit ni Jesus, sino ba yung servant na nagbibigay ng food at allowance, na in charge sa pagbibigay ng food at allowance. So ito, yung mga nag-share ng Word of God, mga preacher, sila yung nagbibigay ng food and allowance at the proper time. Tapos, yung mga servants, ito yung mga nakikinig or tagapakinig.
Ito ang church. It will be good for that servant whom the master finds doing so when he returns. Mabuti para sa wise manager na yon or sa servant na yon na makita siya ni Almighty Father at saka ni Jesus Christ sa pagdating na gumagawa siya ng tama. Truly, I tell you, He will put him in charge of all his possessions. Malaki ang reward na makukuha natin kay Almighty Father. Ito, He will put him in charge of all his possessions. So, anong reward na makukuha natin? Eternal life. Naghanap pa ba tayo ng iba pang reward? At pag naghanap kayo ng ginto, ibig sabihin, gusto niya pa rin dito sa world na ito. Kasi, ang ginto, dito lang sa world na to. Mas importante ang heavenly treasure, hindi ang treasure dito sa mundo na to. But suppose the servant says to himself, my master is taking a long time in coming. Ang tagal-tagal ng master ko dumating. And he then begins to beat the other servants. So, ang ginagawa ngayon niya, hindi siya sumusunod sa kanyang master. Ang ginagawa niya ngayon, binubugbog niya ngayon yung kanyang kapwa, servant. Hindi niya tinutulungan ang kanyang kapwa servant, both men and women, and to eat and drink and get drunk. So, at ginagawa niya, nagpapakasasa siya sa kaligayahan. Kumakain siya, umiinom at naglalasing. No? The master of that servant will come on a day when he does not expect him, and at an hour he is not aware of. He will cut him to pieces and assign him to a place with the unbelievers. So tayo, kung hindi natin susundin si Jesus Christ, si Almighty Father, at naging complacent tayo, hindi tayo naging continuous sa pagsuserve kay Almighty Father at kay Jesus Christ dahil sa tingin natin hindi pa siya darating. Pero darating siya kasi unexpected time. Pagdating niya, anong mangyayari? Mapupunta sa impyerno. So kahit na ang Christian, ano ba, follower ako ni Christ, ba't ako mapupunta ng impyerno? Mapupunta ng impyerno ang follower ni Christ kung hindi siya nagpatuloy sa kanyang pagiging follower ni Christ, hindi siya naging faithful. Sa salita lang Christian, pero sa gawa, hindi niya ina-apply or pina-practice ang turo ni Jesus Christ tsaka ni Almighty Father. Kunyari lang na Christian, para lang may title na Christian, para lang makasama kunyari ng mga kapwa Christian dahil merong privilege, merong prestige na kasama. Pero ang totoo, hindi naman talaga siya Christian. So anong mangyayari doon? Kung hindi ka totoong Christian, ibig sabihin hindi ka faithful kay Almighty Father. At ang kapupuntahan mo ay eternal damnation, Hades. Kaya nga, He will cut him to pieces and assign him a place with the unbelievers. So, nasaan ang mga unbelievers kasama? Ang mga unbelievers, hindi naniwala kay Almighty Father, ay nasa Hades. So, ang isang Christian, kung hindi siya nagpatuloy ng pagsuserve kay Almighty Father, hindi siya faithful, at sa salita lang siya kunyari Christian, mapupunta rin siya sa Hades. Nakasulat dito. Kaya, minsan may nagsasabi kasi, hindi, Christian na ako. Kahit na magkasala ako, masasave na ako. Kahit na uminom ako ng alak, masasave ako. Kasi, nasa akin na si Jesus eh. Kaya kahit hindi ako magpatuloy ng paggawa ng tama, masasave ako. Hindi totoo yun. Dapat maging faithful tayo. Kung ano ang sinasabi ni Jesus, yun ang gagawin natin. Consistent tayo sa paggawa ng tama. Verse 47, the servant who knows the master's will and does not get ready or does not do what the master wants will be beaten with many blows. Kung sino mang servant ang hindi ginagawa ang gusto ng ating master, or sino bang ating master? Si Almighty Father, tsaka si Jesus. Kung hindi natin ginagawa, anong mangyayari sa atin? Will be beaten with many blows. Bubugbugin, no? Buti dito, sabi bubugbugin lang, no? Pero, ano lang to,
symbolically speaking. Pero, ito ay beaten with many blows, ito ay mapupunta sa impyerno. But the one who does not know and does things deserving punishment will be beaten with few blows. Pero kung sino man ang hindi alam at hindi sila follower ni Christ, no? But the one who does not know and does things deserving punishment will be beaten with few blows. Hindi ka follower ni Christ, konti lang ang magiging kaparusahan sa'yo. Hindi matindi. Kasi, mas matindi na pag nakilala mo na si Christ, tapos gumagawa ka pa rin ng mga mali. From everyone who has been given much, much will be demanded. And from the one who has been entrusted with much, much will be asked. Alam niyo yung kasabihan niya, no, nung kay Spider-Man? Ano yun? Greater power comes great responsibility. Na parang ganun din to. Yung kung sino man ang nabigyan ng madami, ay madami din ang inaasahan sa kanya. At kung sino man ang konti lang ang ibinigay, konti lang din ang inaasahan. Pero, kung in-entrust sa'yo ang madami, much will be asked. Kaya, yung mga preachers, mas malaki ang kanilang responsibility. Hindi ako preacher. Binabasa ko kayo ng Bible na hindi ako marunong mag-preach. Hindi ako nakapag-aral sa Bible school. Tsaka babae ako. Kaya binabasa ko kayo ng Bible. I have come to bring fire on the earth. So sinabi ni Jesus na na siya ang magdadala ng apoy sa earth. Kaya yung fire, hindi siya masama. Okay? Yung fire, nakakapaglinis siya. Kaya lang yung, ulitin ko lang, kaya lang yung impyerno, may apoy doon, gustong linisin, no? Yung mga nandun sa impyerno. Since hindi malinis yun, naging punishment na sa kanila yun. Yung fire. And how I wish it were already kindled. But I have a baptism to undergo. Sabi ni Jesus. Ano yung sinasabi ni Jesus dito na baptism? Yung baptism na to, ang ibig sabihin kasi ng baptism is the dawning of, or the panimula, no? Yun ang another meaning ng baptism, panimula, or the dawning, or pagbabago, malaking pagbabago. But I have a baptism to undergo, and what constraint I am under until it is completed. Ito, sinasabi dito ni Jesus, yung verse 50, yung kung ano ang mangyayari sa kanya. Na papatayin siya ng mga tao, ng mga Roman soldiers, ipapako siya sa krus, ibibetray siya ng mga apostles niya, ibibenta siya ni Judas. Ito ang sabi niya na nata-trouble siya. Kasi, kaya siya nata-trouble dahil tao siya. Kung ikaw kaya, alam mo na ipapako ka, no? Anong iisipin mo? Baka hindi ating kayanin. Hindi ating kakayanin. So, hanggat hindi pa na-accomplish yung mission niya, na nandito, na sinasabi niya sa verse 50, iniisip niya yun. Lagi niya naiisip. Kaya nata-trouble siya hanggat hindi pa natatapos yun. Dahil nga, alam niyang masakit. Alam ni Jesus masakit. Dahil may flesh siya, may blood siya. May physical body si Jesus. Hahayaan siya ni Almighty Father na masaktan siya physically and emotionally as well, kasi nga yung mga taong mahal niya, nakita niya
na iiwan siya. Kaya nata-trouble siya dito. Sa verse 50. Pero kahit na nata-trouble siya dito sa verse 50, at the back of his mind, pero patuloy pa rin siya na nagpapagaling ng mga tao, patuloy pa rin siya na nagtuturo sa mga tao, patuloy pa rin siya nagmamahal sa mga tao, patuloy pa rin siya nagsuserve sa mga tao, kahit alam niya nata-trouble siya sa mangyayari sa kanya. Kung tayo to, na-depress na tayo, hindi na tayo kikilos, no? Hindi papatay. Di ba ganun yung, hindi papatay na ako eh. Papatay na ako, ipapako ko, hindi na ako kikilos, dito na ako sa isang tabi. Si Jesus matapang siya, no? Baka sabi niya matapang siya kasi Diyos siya. Oo, Diyos siya at matapang siya. Pero yung physical na mangyayari sa kanya, napakasakit yun. Kung kayo kaya, i-try nyo. Sabi niyo, hindi naman ako Diyos eh. Oo, hindi ka nga Diyos. Pero yung katawan ni Jesus, yung physical body niya, na masyadong sinaksak pa siya, pinalo pa siya, nilagyan siya ng tinik na corona, sobrang sugat ng katawan niya, halos magkalasog-lasog na yung katawan niya, yung laman niya, humihiwalay na sa buto niya. Alam niya yon, kaya nata-trouble siya, masakit. Matibo ka lang, masakit na, di ba? Di ba carpenter si Jesus? Kung mapalo niya yung sarili niya sa kamay, masakit na yun. Paano pa yung gagawin sa kanya? Kaya nata-trouble siya. Pero patuloy pa rin siya sa kanyang pagsaserve sa mga tao. Napakabait ni Jesus. Yung sakripisyo niya, lagi nating alalahanin. Do you think I came to bring peace on earth? Sa tingin niyo ba, dumating ako dito sa earth para magdala ng kapayapaan? No, I tell you, but division. Bakit nasabi na division ang daladala niya at hindi peace? From now on, there will be 5 in one family divided against each other, 3 against 2 and 2 against 3. They will be divided, father against son and son against father, mother against daughter and daughter against mother, mother-in-law against daughter-in-law and daughter-in-law against mother-in-law. Bakit nasabi to? Kasi may mga tao magiging followers ni Christ. May mga tao sa isang pamilya na magkakahati-hati sila. May magiging follower ni Christ, merong hindi magiging follower ni Christ. Kaya nadi-divide ang family. May mga tao na pipiliin si Jesus Christ ang mag-serve sa kanya. Tapos against naman ang pamilya. Kaya nasabi ni Jesus na hindi peace ang dala niya, kundi division, kasi magdi-divide ang mga tao. Kaya nga ngayon, di ba, meron tayong mga division, ang daming mga paniniwala ng mga tao, iba-iba ang religion, may mga kulto pa, may mga sekta pa na kung ano-ano. Kasi nga, itong sinasabi ni Jesus, may mga taong maniniwala sa kanya at merong hindi maniniwala sa kanya. Sa verse 54, he said to the crowd, when you see a cloud rising in the west, immediately you say, it's going to rain, and it does. And when the south wind blows, you say, it's going to be hot, and it is. Hypocrites, you know how to interpret the appearance of the earth and the sky. How is it that you don't know how to interpret this present time? Sabi ni Jesus, mga hipokrito kayo. Alam ninyo mag-interpret ng pag-aaraw, kung uulan o magkukulimlim o maaraw, alam ninyo. Pero hindi nyo alam yung panahon, yung kailan ng pagdating niya, kanyang second coming, kung kailan ang time for judgment. Itong ibig sabihin ni Jesus dito. So, pinapauna na ni Jesus to dahil tinuturo na niya dito sa mga sinasabi niya. Kahit na wala pa yung Book of Revelation, sinasabi na ni Jesus kasi nasa prophecy naman sa Old Testament, di ba? Nagbabasa pa ba tayo ng Old Testament? Nandun pa rin sa prophecy. Nakikita nyo ba sa Old Testament? Yung second coming ni Jesus, nandun sa Old Testament. Hanapin niyo mahaba doon sa prophecy. Nandun. Sa verse 57, why don't you judge for yourselves what is right? Bakit hindi nyo mahusgahan sa sarili ninyo kung anong tama?
As you are going with your adversary to the magistrate, try hard to be reconciled on the way, or your adversary may drag you off to the judge, and the judge turn you over to the officer, and the officer throw you into prison. I tell you, you will not get out until you have paid the last penny. Ito yung mga kasalanan natin, no? Tayo to, verse 57 up to 59. Lahat ng mga ginawa natin, may kaukulang parusa. Lahat ng mga kasamaan na ginawa natin, sa last days, magkakaalaman. May nakahandang parusa or punishment for us. Kaya, ngayon pa lang, ayusin na natin ang sarili natin. Try hard to be reconciled on the way. Ngayon pa lang makipag-reconcile na tayo kay Jesus Christ, kay Almighty Father. Para hindi tayo maparusahan. Ito yun, yung verse 57 up to 59. Akala ninyo puro pagmamahal ang tinuturo ni Jesus? Tinuturo ni Jesus ang pagmamahal. Tinuturo rin niya yung tama. Itinuturo niya sa atin kung paano tayo maging tama sa paningin ni Almighty Father. Dahil binibigyan tayo ng warning ni Jesus kung ano ang mangyayari pag hindi tayo sumunod sa Kanya, sa mga pinag-uutos niya, sa mga salita niya, sa mga sinasabi ni Almighty Father. Binibigyan tayo ng warning ni Jesus dahil mahal niya tayo. Kaya ngayon pa lang makipag-reconcile na tayo kay Almighty Father para hindi na tayo maparusahan. Warning to para sa atin. Akala niyo puro pagmamahal lang nandito, no? O puro yayaman tayo. Dito sa mundo, yayaman tayo. Magbigay ka ng siksiklik, di ka tumaapaw. Na tithes para, yun lang ang alam ninyo na nandito sa Bible. Na i-bless kayo na pag marami kayong ginawang tama, i-bless kayo. Hindi. Nandito rin sa Bible. Pag gumagawa tayo ng mga mali, merong kaparusahan to. At yung tunay na kayamanan, hindi kayamanan dito sa mundo. Kayamanan sa langit ang sinasabi ni Jesus Christ. Kaya maging bukas ang isip natin. Wag puro kamunduhan. Mag-invest tayo ng time natin kay Almighty Father. Kilalanin natin siya. Kaya tayo naloloko ng mga preacher na sasabihin, magbigay kayo ng tithes. Puro tithes yun ang gusto nila eh. Gusto nila yun eh. Pero si Almighty Father, hindi naman siya namimilit Hindi namimilit si Almighty Father. Ang gusto ni Almighty Father, maging maayos tayo. Maging maayos tayong tao dahil anak niya tayo. Yun ang gusto ni Almighty Father. Yun ang gusto ni Jesus. Tapos nagagalit kayo. Pag sinasabing, hindi, gusto ni Almighty Father na yumaman din kami dito sa mundo. O di sige, yayaman kayo sa mundo. Pero asan ang kayamanan ba ninyo? Asan ang puso ninyo? Yung kayamanan ba ninyo? Yung puso ba ninyo nandito sa lupa o nandito sa langit? Nandun sa langit ang puso ba natin? Kaya, yung time natin, yung effort natin, nag-i-invest tayo in heaven. Hindi tayo ilalagay yung puso natin dito sa mga bagay dito sa mundo dahil nasisira. Alam ko hindi lahat sa inyo nag-a-agree sa akin. O walang nag-a-agree sa akin. Pero hindi ako nagagalit. Kahit hindi kayo nag-a-agree sa akin. Ang importante, sinasabi ko, yung nandito sa Bible, hindi uturo ni Jesus Christ. Dahil ito, nasa Bible to. Hanapin natin ang Bible, magbabasa kasi tayo at magpe-pray tayo. Hingi natin ng guidance ng Holy Spirit para maintindihan natin ang Bible. Ito ang tinuturo ni Jesus dito. Sa Luke chapter 12, wala rito sa mundo na to ang tunay na kayamanan. At binibigyan niya tayo ng warning dahil yung mga tao, greedy. Ito ang message ng Luke chapter 12.
Maraming salamat kay Jesus Christ. Thank you, Jesus, sa turo mo sa amin. Thank you sa pagbibigay mo ng buhay para sa amin. Masave kami para maintindihan namin, makilala namin si Almighty Father. Thank you, Almighty Father, pinadala mo si Jesus. Yung pagmamahal mo hindi mawawala kahit kailan. At nagpapasalamat din ako sa Holy Spirit dahil sa lakas ng loob na binibigay niya, sa knowledge na ibinibigay din niya sa akin. Sinusuportahan ako. Thank you. Thank you po, Almighty Father. Yung lahat ng kapurihan, pasasalamat ibinibigay ko kay Almighty Father, saka kay Jesus Christ, saka sa Holy Spirit. Lagi tayong magpe-pray, lagi tayong magbabasa ng Bible. Pagising sa umaga, isipin agad natin yung tatay natin, saka si Jesus Christ. Dun pa lang malalaman mo na kung nasa ng kayamanan mo. Kung pagising mo, naisip mo agad yung business mo, ay yung business mo, kayamanan mo. Pagising mo, naisip mo agad yung trabaho mo, kayamanan mo. Pero kung pagising mo, naisip mo agad si Jesus, kailangan magbasa ako ng Bible, kailangan mag-pray ako. Ang kayamanan mo, si Jesus, saka si Almighty Father. Pati sa pagtulog, magpe-pray tayo, kakausapin natin ang tatay natin. Lagi siya nag-aantay. God loves us so much.